Meron pong mga payo si Pangulong Aquino sa mga kabataan. Mga bata, eto, hinahinay lang daw sa pagsiselfie at iba pang mga panggulo sa inyong kinabukasan. Maging pasensyoso rin daw sana ang mga kabataan para maabot ang inyong mga nais barating. Etong pagtutok ni Teresa Andrada. Sa panahon ng makabagong teknolohiya at social media, may panawagan si Pangulong Noynoy Aquino sa mga kabataan nang dumalo siya sa Youth Summit ng Jesus is Lord Church. Nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin ang mga teknolohiyang ito. Hindi porke nakalagay sa internet ay totoo na agad. Hindi porke viral o trending ay dapat ng pagkaabalahan. Tingin ng Pangulo, napakaraming distraction sa mga kabataan ngayon, kabilang ang paglalaro ng online games at pagse-selfie. Kung puro pagse-selfie at pagpapalakas ng town sa Clash of Clans naman ang aatupagin. Siyempre talagang mag-game over ang mga pangarap natin. Sabi ng Pangulo, magre-retiro na siya sa politika pagkatapos ng 2016. By 2016, I'm retired from politics. No? But the idea is, I have nephews, roughly around your age, no? Nephews and nieces. Definitely, that is my motive force. No? Dadaanan ba nila lahat ng dinaanan ko? Tayo ba magte-teleserye hindi na natapos yung paulit-ulit na kwento? Kaya may tagubilin siya sa mga kabataan. When we're going through those difficult moments, we tend to think of it as the end of the world. When all we really have to do is be patient because He will unfold His plan and He will provide the wherewithal for us to be able to accomplish His will. Nag-iwan din siya ng hamon sa mga kabataan. No? Siyempre importante para umaasenso tayo, iba yung kakaharapin nyo, baka dapat mas simple na yung problemang dadatnan nyo, or baka naman mas mataig yung dapat yung abutin dahil ginawa namin yung dapat namin gawin bago namin isalin sa inyo ang responsibilidad. Naitanong din ang Pangulo kung ano ang bagay na nagbibigay ng takot sa Pangulo. I guess the greatest fear would be something like fear of the unknown or fear of uncertainty. One of the fears is, will we get a combination of something like Yolanda or Haiyan combined with an explosion of so many volcanoes that are active, and then perhaps we will also have an earthquake. Noong nakaraang taon daw kasi, sunod-sunod na kalamidad ang tumama sa bansa. Lindol sa Bohol, Zamboanga Siege at Bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Sa Enero na ang pagbisita ni Pope Francis sa bansa, kaya natanong din ang Pangulo kaugnay dito. Bukod sa pasasalamat sa pagiging inspirasyon, balak ng Pangulo na tanungin ang Santo Papa tungkol sa estado ng simbahang Katoliko. Napaalalahanan man, meron pa ring nagtangkang humingi ng selfie sa Pangulo. Bagaman tinanggihan nung una, bago umalis, napapayag rin ang Pangulo. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.